Mga lods, mahalagang usapin 'to para sa pag-iingat ng ating mga pamilya. So pag-usapan natin yung victim blaming. So mga lods, ano ba yung victim blaming? Ito yung nangyari ang isang krimen pero isinasama natin sa sisi yung naagrabyado, yung biktima. Napakasakit 'no? Agrabyado ka na pero kasama ka sa sinisisi. So mga lods, actually, meron naman tamang timing yan in a concerned way kung paano sasabihin sa taong na biktima. But of course, be sensitive. Tsaka timingan mo din, di ba? Tsaka kung ikaw ba yung tamang tao magsabi sa kanila. Pero syempre, i-approach natin tong usapan na to in a scientific way. So me, nag-aral ako ng criminology. So sa mga nag-aral ng criminology dyan, makinig kayo, baka makiisa rin kayo dito. Meron tayong subject na criminal sociology. At ang isa sa pinapag-aralan doon is kung paano ba nangyayari ang isang krimen. Bakit natin pinapag-aralan yan? Para ma-prevent din natin. Kung alam natin kung paano nangyayari, most probably is magagawa natin ng paraan para ma-prevent ang isang krimen. At isa sa mga theory is yung victim contributing doon sa crime. So paano nga ba nangyayari yon? Siyempre, kailangan alam din natin formula ng crime. At kasama doon is yung opportunity. Okay? Yung opportunity na yun, mga lods, kahit papano, kontrolado rin ng biktima yan. Pwede natin bawasan yung opportunity. Hindi talaga natin magagawa yung opportunity na absolute zero talaga unless kung talagang iiwasan mo. Kunwari, pupunta ka sa isang lugar at yun talaga yung dinadaanan mo. Yung opportunity ng crime, kaya mong bawasan yun ng sobrang baba. So, paano nga ba nangyayari yun? Kunwari, meron kang dalang alahas, tatanggalin mo, ilagay mo sa bulsa, di ba? Alam mo yung dinadaanan na yun, medyo delikado sa lugar na yun. O yung cellphone mo, itago mo, ikalat mo yung mga pera mo, di ba? Yun yung isa sa mga paraan para yung opportunity mo bawasan. So, hindi lang opportunity, meron din tinatawag na risk and reward. O yung risk. So, tinitingnan ng mga criminal yan. Gaano ba ka-risky kung gagawa ko ng krimen dito? O ano bang reward? Ngayon, kung hindi ko gaano makita yung reward, kung hindi gaano makita ng criminal yung reward, at yung risk, parang yun lang yung nakikita niya, most probably hindi niya gagawin ng isang krimen. Di ba? At wala pa siya nakikitang ganong opportunity, di ba? So yun. So ngayon, kung ang isang biktima, itinatago yung reward factor at yung opportunities binabawasan niya, most probably yung krimen is bababa. 'Di ba? Kumbaga mape-prevent mo kahit papaano yung nakukuha natin. So ngayon mga lods, kaya nangyayari ang victim blaming. Alam mo yung lugar na yun, kunwari yung dati yung Avenida Recto. Dati kasi ngayon marami ng CCTV doon, marami na nagbabantay. Dati ang Avenida Recto pag dumaan ka diyan, talagang itatago mo yung mga relo mo, mga alas mo. Hindi mo tinago yung alas, 'di ba ganyan. So kahit papaano nakikita ng mga criminal yung reward, 'di ba? And then may opportunity rin sila. Pero ang hinahanap na lang nila yung low risk. So hayaan ka nila maglakad, pagdating doon sa medyo madilim, konti tao at may skinita, biglang hahabulutin, takbo sila. So ang baba ng risk pero yung reward nakikita na nila at yung opportunity. So ikaw bilang biktima, hindi mo nagawa yung best effort mo para mabawasan yung opportunity na yun. Pero may mga magpipilosopo pa rin eh. Hindi, bakit? Ibig sabihin mag-adjust ako sa mga masasamang tao? Actually, yes. Kasama sa criminal sociology yun na kung gusto mo mabawasan ng crime, we, as a potential victim, tayo mga mabubuting tao, hanggat maaari, and even by in Bible, 'di ba, biblical 'yan na mag-ingat tayo sa mga ganyang klaseng mga elemento, 'di ba? Totoo lang karamihan ng tao talaga, ang mga mahal na kagabitan, 'pag alam nila na delikado sa lugar na 'yan, ay iniingatan nila. Totoo 'yan, 'di ba? Pero siyempre, kung paano natin iniingatan yung mga mamahaling gamit, sana gano'n din natin iniingatan yung well-being natin at kasama na rin yung puri natin. But siyempre, may kanya-kanya tayong moral values about diyan. But of course, sinasabi ko lang sa inyo, pinag-uusapan natin is criminal sociology. Scientific pa rin to. So, kung yung biktima, okay, sa bahay, nilak mo yung pinto, bumili ka ng mamahaling lock, hindi yung maliit na lock na madaling sirain, yung risk nila para gumawa ng krimen tumataas. Kasi kung maliit na lock lang yan, madaling sirain, konting ingay, mababa yung risk. Hindi ka pa nagsasara ng bintana, nakikita yung laptop mo, madaling nakawin. Alam nila yung reward kaagad. Tapos yung lock mo pa. Pero kung nag-invest ka sa lock ng malaki, maganda, tinakpan mo yung bintana mo, nilock mo din, o di ba? Wala silang nakikitang pwedeng nakawin. Hindi nila alam kung saan nakalagay yung mamahaling gamit mo. So yung reward mahirap. Pagkatapos yung risk mataas. Tapos ikaw, yung opportunity nila is binabawasan mo pa. Di ba? So ikaw, hindi ka nagko-contribute to, kumbaga binabawasan mo yung yung pwedeng maging paraan para makagawa ng krimen. At minsan din, hindi naman masama yung tao, merong problemang dinadanas at kailangan ng pera, merong may sakit sa pamilya nila, at ikaw yung nasaktong nadaanan at hindi ka nag-ingat, pwedeng maging potential victim ka na naman sa another situation na yun. That's another theory na nangyayari. Sabihin ko lang sa inyo, hindi absolute to, hindi to general. Kaya nga theory. Pero there are circumstances na ito mismo yung nangyayari. At
katotohanan 'to. Ngayon, alam na natin, naiintindihan na natin. So, anong gagawin mo sa sarili mo? It's up to you kung magagalit kayo sa akin sa napag-aralan ko or you will use these kinds of studies na itinuturo mismo sa mga criminology schools para mabawasan yung krimen. So ngayon, alam mo na 'tong knowledge na 'to, oo nga 'no, may point 'no. Gamitin ko nga 'yan at ituro ko sa mga anak ko, sa mga mahal ko sa buhay para mabawasan yung krimen at mabawasan yung potential na pagiging biktima nila. So hopefully loads, nakatulong sa inyo ito, okay? Again, wala akong gustong kampihan, wala akong gustong ipunto, I'm just sharing kung ano yung natutunan ko sa criminal sociology. O yun lang mga lods, magandang araw sa inyo. Thank you.